Maiisip niyo ba ang mga salitang ito? Iyon ang huling mga salita na sinabi sa akin ng aking asawa bago niya ako itinulak palabas sa isang bagyo noong Oktubre at isinara ang pinto sa likuran ko. Lumabas ka sa bahay ko. Hindi ko kailangan ng anak na may sakit. 15 taong gulang ako noon. Wala akong kapote, walang telepono, walang pera, tanging isang backpack sa paaralan na may mga takdang aralin sa algebra sa loob at ang ulan na basa na ang aking mga sapatos. Makalipas ang 3 oras, tinawagan siya ng pulis. At nang marinig niya ang sinabi nila, namutla ang kanyang mukha na parang multo. Ngunit sa puntong iyon ay huli na. Ako si Maria. Ngayon ay 28 taong gulang na ako. Nakaupo sa aking apartment sa Maynila, pinapanood ang ulan na dumadaloy sa bintana. May isang sulat sa aking mesa sa kusina. Nanginginig na sulat sa murang stationery ng nursing home. Pagkatapos ng 13 taong katahimikan, gusto akong makita ng aking ama. Sabi niya, malapit na siyang mamatay. Sabi niya, humihingi siya ng tawad. Ang nakakatawa tungkol sa ulan, palagi akong binabalik nito sa gabing iyon. October 14, 2011. Naaalala ko ang pag-uwi ko mula sa paaralan na parang karaniwang Martes lang. Balikat ko ang bag ko, ang utak ko ay puno ng pag-iisip tungkol sa algebra test na nagawa ko na. Iniisip ko ang hapunan, ang mga takdang aralin, ang poster ng banda na gusto kong bilhin gamit ang pera ng aking kaarawan. Normal na mga bagay ng isang 15 taong gulang. Wala akong ideya na sa loob ng wala pang 2 oras, ako ay maglalakad mag-isa sa isang malamig na bagyo. Nag-iisip kung mabubuhay ba ako sa gabing iyon. Sa sandaling pumasok ako sa pintuan, alam kong may mali. Nakatayo ang aking ama sa sala na mukhang bulkan na malapit nang sumabog. Ang mukha niya ay kulay ng hilaw na karne. Nanginginig ang kanyang mga kamay at may hawak siyang isang buwig ng pera sa isang kamao at mga bote ng gamot na walang laman sa isa pa. Nakatayo si Elena, ang aking ate, sa likuran niya. Siya ay 19 taong gulang, 4 na taon na mas matanda kaysa sa akin, at sa kanyang mukha ay may ekspresyon ng pag-aalala, pagkabalisa, pighati. Ang perpektong larawan ng isang mapagmahal na ate na bagong tuklas lamang ang isang kakilakilabot na bagay tungkol sa kanyang bunsong kapatid. Ngunit nakita ko ang kanyang mga mata. Nahuli ko ang maliit na kislap na hindi niya masyadong maitago. Kasiyahan. Ang aming stepmother, si Jocelyn, ay nagpapalipat-lipat sa pintuan ng kusina. Nakapameywang, nakatikom ang mga labi, walang sinasabi. Iyon ang kanyang specialty. Walang sinasabi habang nangyayari ang masasamang bagay. Hindi man lang ako pinayagan ng aking ama na ibaba ang aking bag. Sinimulan niyang sumigaw na parang sinunog ko ang bahay. Sabi niya, ninakawan ko raw ang wallet niya sa loob ng maraming buwan. Sabi niya, bumili daw ako ng gamot, tinatago ko sa kwarto ko. Sabi niya, nahanap daw ni Elena ang ebidensya. Pera na nakatago sa drawer ko. Mga bote ng gamot sa closet ko. Mga text message na nagpapatunay na kausap ko daw ang mga drug dealer. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinubukan kong sabihin sa kanya na hindi ko kailanman nahawakan ang wallet niya. Hindi ko kailanman nakita ang mga gamot na yon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Ngunit namatay ang mga salita sa lalamunan ko dahil napagtanto ko ang isang kakilakilabot na bagay. Hindi siya nakikinig, nakapagdesisyon na ang kanyang isip. Elena ay gumugol ng buong araw sa paghahanda sa kanya, pagbibigay sa kanya ng mga kasinungalingan na parang matamis na nakakalason. Nakatayo siya doon na mukhang nabalisa, sinasabi sa kanya na sinubukan niya ng husto na tulungan ako. Sinubukan niyang pigilan ako. Sinabi niya na hindi niya gustong sabihin sa kanya, ngunit hindi niya na kaya pang panoorin ang kanyang bunsong kapatid na sirain ang sarili nito. Ito ay isang napakahusay na pagganap, karapat-dapat sa Academy Award, at nilunok ng aking ama ang bawat salita na parang ito ay gospel truth. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit na nag-iwan ng mga pasa at hinila ako patungo sa pintuan sa harap. Ang bag ko ay naroon lamang kung saan ko ito binagsak. Kinuha niya ito at inihagis sa dibdib ko ng malakas kaya't ako ay napaatras. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Ang ulan ay bumubuhos na.
Ang kulog ay dumadagundong sa malayo. Ang temperatura ay bumaba ng 15 degrees Celsius mula kaninang umaga. At tumingin ang aking ama sa aking mga mata at inulit ang mga salitang iyon. Lumabas ka sa bahay ko, hindi ko kailangan ng anak na may sakit. Itinulak niya ako sa porch, sumara ang pinto, tumunog ang trangka. At sa ganoon, sa edad na 15, ako ay naging palaboy. Tumayo ako sa porch na yon marahil 15 minuto, lubos na nagyelo. Hindi dahil sa lamig, bagaman darating ito, kundi dahil sa gulat. Patuloy akong naghihintay na bumukas muli ang pinto. Naghihintay na may magsabi ng, malaking pagkakamali lang ang lahat. Walang dumating. Ang aking telepono ay nasa mesa sa aking silid tulugan. Hindi ako pinayagang kumuha ng anuman maliban sa aking hawak. Ang aking bag ay may mga textbook, kalahating kinain na granola bar, at walang anumang kapaki-pakinabang para mabuhay sa labas. Walang jacket, walang pera, walang paraan para humingi ng tulong. 2011. Mayroon pang mga payphone kahit saan, ngunit sino ang nagdadala ng barya? Hindi isang 15 taong gulang na gumagastos ng allowance para sa mga poster ng banda. Mga prioridad, tama? Straight A student, 0-star survival skills. Kaya, nagsimula akong maglakad. Hindi ako gumawa ng malay na desisyon kung saan pupunta. Ang aking katawan ay gumalaw na parang autopilot patungo sa tanging ligtas na lugar na alam ko. Gumuhit siya ng larawan ng isang problemadong bata at lahat ay naniniwala sa kanya dahil siya ay napaka-mature, napaka-responsible, napaka-mapagmalasakit. Sinubukan kong sabihin sa aking ama minsan, inupo ko siya at ipinaliwanag na si Elena ay sumasabotahe sa akin. Na nagsisinungaling siya tungkol sa akin sa lahat, na mayroon talagang seryosong problema. Tiningnan niya ako na parang nawala na ang isip ko. Gana ka lang sa ate mo, sabi niya. Sinusubukan niyang tulungan ang pamilyang ito. Dapat kang magpasalamat. Pagkatapos noon, natutunan kong manahimik. Manatiling maliit, manatiling tahimik, mabuhay hanggat maaari akong makaalis. 2 taon matapos mamatay ang aking ina, muling nag-asawa ang aking ama. Si Jocelyn noong una ay mabait naman. Nakangiti siya ng madalas at gumagawa ng mga casserole at sinubukang maging bahagi ng aming pamilya. Agad sinimulan ni Elena na tawagin siyang mommy. Strategic sa tingin ko, isang paraan para patibayin ang kanyang posisyon bilang mabuting anak, ang loyal na isa. Hindi ko magawa. Hindi ko matawag ang estrangherong ito na mommy gayong ang totoong ina ko ay 2 taon pa lang nawala. Hindi tungkol kay Jocelyn iyon. Tungkol sa aking puso na hindi pa handa. Ngunit ang tahimik na paglaban na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking gastos. Mula noon, itinuring ako ni Jocelyn na isang outsider sa sarili kong tahanan. Sila at si Elena ay bumuo ng kanilang sariling maliit na club. At hindi ako kasama. Pagdating ko ng 15 na taong gulang, malinaw na ang mga linya. Si Elena ang golden child, ang paborito, ang hindi kailanman nagkakamali. Ako ang problem child, ang mahirap, ang anak na hindi talaga nakuha ang lahat. At pagkatapos ay ang pera. Naglaan ang aking ina ng trust fund para sa aming dalawa bago siya mamatay. 2,500, 0 bawat isa, na maaaring makuha sa edad na 18. Hindi ito kayamanan, ngunit ito ay isang bagay. Isang safety net, isang regalo mula sa isang ina na alam niyang hindi siya naroon upang tulungan kaming simulan ang aming buhay bilang mga adulto. Si Elena ay nag-18 noong 2009 at nakuha niya agad ang kanyang bahagi. Nawala ito sa loob ng 11 buwan. Isang mamahaling sports car, designer clothes, mahal na regalo para sa kanyang kasintahan na si Trent, isang lalaking mahusay magsalita na may malalaking ideya, at walang anumang lehitimong kita. Pagdating ko ng 15 taon, nang maalis ako, si Elena ay ganap na walang pera. Ang kanyang trust fund ay isang malayong alaala, at si Trent ay laging nagsasalita tungkol sa kanyang susunod na malaking pagkakataon, kanyang susunod na investment scheme, ang deal na tiyak na magpapayaman sa kanila. Ang 2,500, 0 ko ay nandoon lang, hindi magalaw hanggang 2014, pagdating ko ng 18,
maliban kung may mangyari sa akin muna. Makikita mo ang trust fund ng aking ina ay may clause, isang proteksyon na mekanismo na marahil ay inakala niyang makakatulong sa amin. Kung ang isa sa mga anak na babae ay ideklarang hindi karapat-dapat sa legal o naipasok sa institusyon bago ang edad 21, ang kanyang bahagi ay pamamahalaan ng isang family guardian na itinalaga ng korte hanggang sa siya ay makarecover. Naintindihan ni Elena at Trent ang ibig sabihin nito. Kung ako ay maipasok sa institusyon dahil sa drug abuse, halimbawa, dahil nakita ng aking ama ang mga gamot at pera at ebidensya ng drug dealing sa aking silid, kung gayon, may isang tao na mangangasiwa sa aking trust fund para sa akin. Isang taong responsable, isang taong mapagkakatiwalaan, isang tulad ng isang concerned older sister na gusto lang ang pinakamabuti para sa akin. 2,500,000. Iyon ang halaga ko para kay Elena. Iyon ang presyong ibinayad niya para sa kanyang sariling kapatid. Isang linggo bago niya sinira ang aking buhay, inilagay niya ang kanyang plano sa aksyon. Maliliit na pagbabayad ng cash mula sa account ng aking ama gamit ang kanyang ATM card. Alam niya ang PIN niya dahil siya ang humahawak sa lahat ng gastusin sa bahay. Ang mga walang laman na bote ng reseta ni Trent ay kinolekta at itinago. Isang prepaid burner phone ang binili sa convenience store na nilagyan ng pekeng text message. Noong umaga ng Oktubre 14, habang ako ay nag-aalmusal at iniisip ang aking algebra test, si Elena ay pumasok sa aking silid at itinanim ang lahat. Pera sa drawer ko, gamot sa closet ko, isang papel na may numero ng burner phone bilang patunay ng aking contact sa drug dealer. Pagkatapos ay lumapit siya sa aming ama na may luha sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na ang bunsong anak niyang babae ay may nakakatakot na lihim. Naniwala siya sa lahat ng salita. Bakit hindi? Si Elena ay 9 na taon nang naging perpektong anak, ang responsable, ang hindi nagsisinungaling. At ako naman ay 9 na taon nang tinatakan bilang problem child bago ko pa man malaman na mayroon ng ganitong portrait. Nang ako ay pumasok sa pintuan pagkatapos ng paaralan, tapos na ang paglilitis ko. Ang hatol ay guilty at ang sentensya ay pagpapatapon. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa Highway 9 sa Oktubre na ulan. Naglalakad patungong bahay ni Lola na parang iyon na lang ang natitirang liwanag sa mundo. Ngunit si Elena ay nagkamali ng isang maliit na pagkakamali sa kanyang perpektong plano. Hindi niya kinakalkula si Gloria Hensley. Hindi ko gaano naalala ang pagbagsak, tanging ang mga graba na dumudurog sa aking mga palad at pagkatapos ay wala na. Parang may nagpatay ng telebisyon sa gitna ng isang palabas. Ang naalala ko ay ang paggising ko. Mga fluorescent light, ang amoy ng antiseptic at panglinis ng sahig, isang magaspang na kumot ng ospital na nakabalot sa akin na parang ako ay isang bagay na marupok, isang bagay na sulit na protektahan. Hindi ko naramdaman iyon sa loob ng maraming taon. At mayroong isang babae na nakaupo sa tabi ng aking kama. Pilak na buhok na nakapusod, salamin sa pagbasa sa kanyang ilong, isang paperback novel na nakasara sa kanyang kandungan. Mukha siyang lola ng kung sino man, ang uri na nagluluto ng cookies at laging may tissue sa kanyang bag. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, mapagmasid, naglalarawan ng lahat ng kanyang nakikita. Ang pangalan niya ay Gloria Hensley. Siya ay 7 taong gulang, nagretiro pagkatapos ng 35 taon sa Child Protective Services. Nakita niya ang bawat uri ng pang-aabuso, bawat uri ng kapabayaan, bawat uri ng kalupitan na maaaring ipataw ng mga matatanda sa mga bata. At sa isang malamig na gabi ng Oktubre, pauwi mula sa kanyang book club meeting, ang kanyang mga headlight ay nakakita ng isang bagay sa gilid ng kalsada. Isang teenager na babae na walang malay, basa, mag-isa. Si Gloria ay huminto ng napakabilis, kaya't ang kanyang gulong ay sumigaw sa semento. Mayroon siyang emergency blanket sa kanyang trunk. Lumang ugali mula sa kanyang mga araw sa CPS, at binalot niya ako na parang burrito habang tinatawag ang 911. Nanatili siya sa akin hanggang dumating ang ambulansya. Sinundan niya ang ambulansya papuntang ospital at nang magising ako 4 na oras mamaya, naroon pa rin siya.
Ang babaeng iyon ay maaaring nakapagligtas ng aking buhay. Hindi lang dahil nahanap niya ako bago matapos ng hypothermia ang sinimulan ng bagyo, kundi dahil siya ang tamang tao sa tamang sandali. Binigyan niya ako ng isang tasa ng kape nang magbukas ako ng aking mga mata. Kape sa cafeteria ng ospital. Ang uri na lasang huling hininga na niluto sa 200 degrees. Ito ay kakilakilabot, sabi niya, ngunit ito ay mainit. Tumawa ako. Talagang tumawa, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, marahil ay maraming araw, siya rin ay ngumiti. Ang tila alam na malumanay ng ngiti na nagsasabing mas nauunawaan niya kaysa sa aking napagtanto. Nandito na siya, sabi niya. Ngayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit ang isang 15 na taong gulang ay naglalakad mag-isa sa Highway 9 sa bagyo na walang kapote at telepono? Kaya, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga paratang, ang mga itinanim na ebidensya, ang mga tao ng manipulasyon ni Elena. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman dahil walang sinuman ang tunay na nakinig. Si Gloria ay nakaupo lang doon paminsan-minsan na tumatango, hindi kailanman sumasabat, hindi kailanman nagdududa. Nang matapos ako, siya ay tahimik sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, "Pinaniniwalaan kita at tutulungan kitang patunayan ito." Ang 7 salitang iyon ay nagpabago sa aking buhay. Habang ako ay walang malay, may mga nangyayari. Tinawagan ng ospital ang pulis dahil ang isang menor de edad ay natagpuang nasa mapanganib na sitwasyon. Sinubukan ng pulis na maabot ang aking pinakamalapit na kamag-anak. Ibig sabihin ay tawagan ng aking ama. Gusto kong makita ang kanyang mukha nang ipahatid ng opisyal na si Daniels ang balita. Tila ito ay ganito. Mr. Walls, ang iyong 15 taong gulang na anak ay natagpuang walang malay sa Highway 9. Sabi niya, pinatalsik mo siya sa iyong tahanan ngayong gabi sa panahon ng bagyo. Hypothermia. Nasa County General siya. Kailangan naming makarating ka. At Ginoo, na-notify na ang Child Protective Services. May caseworker na agad sa lugar. Dalhin ang anumang ebidensya na mayroon ka. Dumating ang aking ama at si Elena sa ospital bandang 10:15 ng gabi na yon. Gising na ako noon, nakaupo sa aking kama sa ospital kasama si Gloria sa tabi ko. Nasa silid din ang isang caseworker ng CPS na nagngangalang Maria Santos at isang pulis na nakabihis. Hindi eksakto ang welcome committee na inaasahan ng aking ama. Mukha siyang nanginginig, hindi naguguluhan, hindi pa. Nakakainis at nalilito lang na parang ito ay isang malaking abala. Si Elena ay nasa likuran niya at sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko siyang mukhang kinakabahan. Ang ngisi na suot niya noong umalis ako ay wala na. Inaasahan nilang makahanap ng isang takot, nagsisising babae na handang magtapat ng kanyang mga kasalanan at magmakaawa na umuwi. Sa halip nakakita sila ng isang silid na puno ng mga propesyonal na nagtatanong ng mga napakamatalas na tanong tungkol sa kung bakit ang isang bata ay naglalakad mag-isa sa mapanganib na panahon nang walang paraan ng komunikasyon o proteksyon. Ang dynamic ng kapangyarihan ay nagbago at naramdaman ito ni Elena. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang karaniwang script. Concerned older sister, troubled younger sibling. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa kanya. Ngunit hindi binili ni Maria Santos iyon. Ang 30 taon ng social work ay nagbigay sa kanya ng isang matalas na radar para sa panlilinlang at si Elena ay nagpapalabas ng lahat ng mga alarma. Pagkatapos ay dumating ang aking lola. Si Dorothy Reeves ay 67 taong gulang, 5'2" na puro determinasyon. At siya ay ganap na hindi handa para sa mga walang kwenta. Ang aking ina ay ang kanyang nag-iisang anak na babae, at ako ang kanyang nag-iisang apo. At hindi niya kailanman pinagkakatiwalaan ang aking ama o ang kanyang bagong pamilya. Nakilala niya ang ospital sa loob ng 25 minuto. Narinig ko siya bago ko siya nakita, ang natatanging tunog ng mga sapatos na pormal na naglalakad sa koridor sa bilis na may kahulugan ng pagkakaroon ng mahalagang gawain. Pumasok siya sa aking silid na parang isang maliit na bagyo na may pilak na buhok at agad na pumwesto sa pagitan ko at ng aking ama. "Iyon ang aking apo," sabi niya sa lahat ng naroroon.
Ano na naman ang ginawa ng hangal na ito? Sinubukan ng aking ama na ipaliwanag, subukang bigyang katwiran, nagsimulang pag-usapan ang pagnanakaw, ang mga gamot, ang ebidensya. Nakinig si Dorothy ng mga 30 segundo bago itaas ang isang kamay. Raymond, sabi niya, kilala kita ng 15 na taon at hindi ka kailanman naging pinakamatalas na kasangkapan sa kabinet. Ngunit ito ay maaaring ang pinakahangal mong sandali. Itinapon mo ang isang bata sa bagyo batay sa ano? Mga gamot na lumabas sa kawalan. Pera na mahiwagang lumitaw. Nagtanong ka ba ng panig niya sa kwento? Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara ito, binuksan muli, tumango si Dorothy. Iyon ang aking iniisip. Ito ang tungkol sa aking lola. Hindi lang niya ako mahal, lumaban siya para sa akin. Ngayong gabi, habang ako ay pagod at malamig sa kama ng ospital, si Dorothy Reeves ay nakipagdigma. Hiningi niya ang isang emergency custody hearing. Sa puntong iyon, malapit na ang hating gabi, ngunit hindi siya nag-aalala. Tinawagan niya ang isang family court judge na may utang sa kanya ng pabor. Maliwanag, si Dorothy ay nasa PTA kasama ang kanyang asawa sa loob ng 15 na taon at nakuha niya sa telepono. Ang hospital social worker ay nagpakita ng mga katotohanan. Isang menor de edad na bata na pinatalsik sa mapanganib na kondisyon ng panahon. Walang pag-iimbestiga na isinagawa bago ang pagpapatalsik. Walang pagtatangkang i-verify ang mga akusasyon. Bata ay natagpuan na walang malay na may maagang yugto ng hypothermia. Ang ebidensya ng ama ay hindi na-examine ng anumang propesyonal. Sa pamamagitan ng 12:30 ng umaga, nagkaroon ako ng bagong tahanan. Ang emergency temporary guardianship ay ipinagkaloob kay Dorothy Reeves, epektibo kaagad. Inutusan ng aking ama na walang kontak sa akin hanggang sa makumpleto ang isang buong investigasyon. Ang CPS ay mag-i-interview sa lahat. Ako, si Elena, ang aking ama, si Jocelyn, at sila ay titingnan ng mabuti ang tinatawag na ebidensya. Habang kami ay lumalabas sa ospital, sinubukan muli ng aking ama. Inabot niya ang aking kamay, nagsimulang magsabi ng isang bagay. Si Dorothy ay pumagitna sa amin nang hindi bumabagal. Hindi mo na siya magagawang hawakan, sabi niya. Hindi mo na siya magagawang kausapin. Nagkaroon ka ng pagkakataong maging ama niya at isinuko mo ito. Literal na isinuko sa isang bagyo. Ngayon ay aalis na tayo. Ginabayan niya ako palabas patungo sa kanyang lumang Buick. Ang ginagamit niya mula pa bago ako ipanganak, tinulungan niya akong pumasok sa upuan ng pasahero. Binalot ako ulit ng kumot, kahit na ang heater ng kotse ay nakabukas na. Tumingin ako sa kanya na may luha sa aking mga mata. Lola, wala man lang akong malinis na damit. Wala akong kahit anong. Hinaplos niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay matalas at malumanay ng sabay. Mahal, mayroon ka sa akin at mayroon akong Target card. Bukas, mamimili tayo. Ngayong gabi, kakain ka ng sabaw at matutulog sa isang kama kung saan walang magtatapon sa iyo kahit kailan. Iyon ang unang gabi ng aking bagong buhay. Ang bahay ni Lola Dorothy ay may 3 patakaran. Almusal ng 8:00, homework bago TV, at ganap na walang katarantaduhan bago ang kanyang pangalawang tasa ng kape. Hindi ito maganda at hindi ito malaki, ngunit ito ay mainit at ligtas at puno ng pagmamahal. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong kaya kong huminga. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Kahit hindi malapit. 2 linggo pagkatapos, ang CPS investigator ay tumawag sa aking lola. Mrs. Reeves, sabi ni Maria Santos, baka gusto mong umupo. Sinusuri namin ang ebidensya na ibinigay ni Mr. Walls. Ang timeline ay hindi tumutugma at nakakita kami ng ilang security footage na nagsasabi ng ibang kwento. Ang perpektong plano ni Elena ay malapit ng masira at hindi niya alam kung ano ang paparating. Ang investigasyon ay nagbago ng lahat. Si Maria Santos ay hindi lang basta caseworker na nagche-check ng mga box. Siya ay isang detective na nakasuot ng cardigan. At hindi lang niya tiningnan ang ebidensya, sinundan niya ito. Bawat resibo, bawat timestamp, bawat hibla. At habang mas marami siyang hinuhugot, mas lalong nasira ang perpektong kwento ni Elena. Nagsimula ito sa pera, $800,
45,000 ang natagpuan sa drawer ko. Sabi ng aking ama, patunay iyon na ninakawan ko siya ng maraming buwan. Malinaw na kaso, tama? Maliban na tiningnan talaga ni Maria Santos ang mga record ng bangko. Ang $800 na iyon ay nagmula sa isang solong pag-withdraw ng ATM noong Oktubre 14, ang parehong araw na ako ay pinalayas. Nagbigay ang bangko ng surveillance footage mula sa machine. Timestamp 2:47 ng hapon. Ang taong nasa kamera ay hindi ako. Si Elena iyon, malinaw na malinaw. Parehong jacket na suot niya kaninang umaga. Parehong ponytail, parehong kotse na nakaparada sa background. Ang kanyang puting sedan na may bakas ng gasgas sa bumper mula noong siya ay nag-back up sa isang mailbox noong nakaraang summer. Narito ang tungkol sa mga alibi. Ang aking alibi ay airtight. Noong 2:47 ng hapon noong Oktubre 14, ako ay nakaupo sa 5th period chemistry class na nag-aaral tungkol sa mga molecular bonds. Ang sistema ng attendance ng paaralan ay nagpakita sa akin na naroroon hanggang 3:15. Naaalala ng aking guro na nagtanong ako tungkol sa mga covalent electrons. Hindi ko magawang gawin ang withdrawal na iyon. Physically impossible. Nasa isang silid-aralan ako, 12 pamilya ang layo. Napapalibutan ng 30 saksi at isang electronic check-in system. Akala ni Elena ay napakatalino niya. Ngunit narito ang tungkol sa pagiging isang criminal mastermind. Kailangan mo talaga maging matalino. Ginamit niya ang ATM card ng aming ama nang hindi isinasaalang-alang na may mga kamera ang mga bangko. Gumawa siya ng withdrawal sa gitna ng hapon nang hindi tinitingnan kung may alibi ako. Binili niya ang burner phone sa isang convenience store, 2 block mula sa kanyang gym sa camera na nakasuot ng kanyang yoga pants na may kotse niyang nakikita sa parking lot. Ang ilang mga mastermind ay nagsusuot ng mga kapa. Si Elena ay nagsusuot ng Lululemon at nahuli siya dahil hindi niya nagawang magmaneho ng karagdagang 10 minuto. Pagkatapos ay ang mga gamot. Ang mga bote na itinanim sa aking closet ay na-trace pabalik sa isang reseta para kay Trent Barlow. Ang kasintahan ni Elena ang may lahat ng malalaking ideya at walang lehitimong kita. Gamot para sa pagkabalisa na inireseta ng kanyang doktor na ibinenta sa botika sa Oak Street. Tinawagan ni Maria Santos ang botika na iyon, kagiliw-giliw na paghahanap. Iniulat ni Trent ang mga gamot na iyon na nawala, nagsumite ng police report at lahat, nag-aakusa na may isang taong sumira sa kanyang kotse at kinuha ang mga ito. Napaka-concerned citizen behavior. Maliban na isinampa niya ang ulat na iyon noong Oktubre 17, 3 araw pagkatapos akong paalisin. Kung ang mga gamot na iyon ay nawala na at itinago sa aking silid noong Oktubre 14, bakit naghintay si Trent ng 3 araw para iulat ang pagkawala? Malinaw ang sagot dahil hindi sila nawala. Ibinigay ni Elena sa kanya para itanim at pagkatapos ay iniulat niya na nawala ang mga ito pagkatapos upang takpan ang kanilang mga bakas at makakuha ng refill. Ang delayed theft report ay parang kumikislap na neon sign na nagsasabing, plinano natin ito. Kung ang kwentong ito ay malapit sa iyong puso, sana ay manatili ka dahil ang mangyayari sa susunod ay sulit sa bawat segundo. Magbigay ng like kung ikaw ay sumusuporta sa akin. Ito ay nangangahulugan ng malaking bagay. Ngunit ang tunay na usok ay ang burner phone. Ang mga peking text message sa drug dealer ay nagmula sa isang prepaid phone na binili sa isang convenience store noong Oktubre 10, 4 na araw bago mangyari ang lahat. Hinanap ni Maria Santos ang tindahan at hiniling ang kanilang security footage. Ang bumili ay isang batang babae. Brown ang buhok na nakapusod, athletic build, nagbayad ng cash, ngunit ang kanyang kotse ay malinaw na nakikita sa pamamagitan ng bintana. Isang puting sedan na may bakas ng gasgas sa bumper. Parehong kotse, parehong babae, parehong trail ng mga breadcrumbs na direktang bumabalik sa aking kapatid. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lalong naging malinaw ang mas masamang larawan. Nagsimulang saliksikin ni Maria Santos ang mga pinansyal ng aming pamilya, lalo na ang mga tseke na isinulat sa account ng aking ama sa nakalipas na 2 taon. Ang natuklasan niya ay ginawang maliit na halaga ang under $45,000.
Mayroon nang gumawa ng peking tseke sa pangalan ng aking ama sa loob ng halos 2 taon. Mga maliliit na halaga sa una, 2,700 dito, 5,400 doon, ngunit nagdaragdag ang mga ito. Ang mga pirma ay malapit, ngunit hindi perpekto. Ang pera ay napunta sa mga account na konektado kay Trent Barlow at sa kanyang iba't ibang mga venture sa negosyo. Kabuuang halaga na nanakaw, halos 1,000. Hindi lang ako ginarote ni Elena. Hinahabol niya ang aking ama sa loob ng maraming taon at kailangan niyang mawala ako bago mapansin ng sinuman. Ang aking lola, si Dorothy, ay hindi nagbabalak na pabayaan ito. Kumuha siya ng abogado, si Leonard Vance, isang dating kaibigan ng pamilya na nagsanay sa family law sa loob ng 30 taon. Nakilala niya ang aking ina, si Patricia, mula pa noong elementarya. At nang ipaliwanag ni Dorothy ang nangyari, ang kanyang mukha ay naging matigas sa paraang nagpasaya sa akin na siya ay nasa aking panig. Agad nag-file si Leonard para sa permanenteng guardianship. Nag-file din siya ng civil suit laban kay Elena para sa fraud, emotional distress, at anumang iba pa na maaari niyang patunayan. At sinigurado niya na ang aking trust fund ay protektado ng karagdagang oversight upang walang sino man ang makakakuha nito hanggang sa ako ay maging 18. Ang taon na iyon ay nagturo sa akin ng isang bagay na dala ko pa rin. Magtago ng mga talaan ng lahat. Bawat resibo, bawat mensahe, bawat pangako na ginagawa ng isang tao, isulat ito. Ang aking lola ay nagtago ng isang folder para sa bawat mahalagang dokumento sa kanyang buhay. Mga bill, sulat, tax return, warranty. Tinawag niya itong kanyang papel na insurance. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagsimula rin akong gawin ang parehong bagay. Ako ay 16 taong gulang at binili ko ang aking unang filing cabinet. Nasa akin pa rin ito, ginagamit ko pa rin ito. Ang ilang mga gawi ay nagliligtas ng iyong buhay. Ang pamumuhay kasama si Lola Dorothy ay parang pag-aaral na huminga muli pagkatapos ng maraming taon ng pagpigil ng hininga. Ang bahay niya ay hindi malaki o maganda. 2 silid tulugan, isang banyo, isang kusina na amoy kape at kanela, ngunit ito ay mainit at ligtas at walang sino man doon ang nagbabalak laban sa akin. Pinarehistro niya ako sa isang bagong paaralan kung saan walang nakakakilala sa aking kasaysayan. Nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan sa unang pagkakataon. Mga taong nagkagusto sa akin para sa akin, hindi dahil binigyan sila ng kwento tungkol sa kung sino ako dapat. Nagsimula akong makakita ng counselor, sa wakas ay pinoproseso ang maraming taon ng manipulasyon na aking nasipsip nang hindi ko napagtatanto. Si Lola Dorothy ay walang masyadong patakaran, ngunit mahigpit siya sa isang bagay. Hapunan ng 6:00, walang exception. Sabi niya ang chaos ay maaaring maghintay hanggang pagkatapos ng meatloaf. Sa totoo lang, pinakamagandang payo na natanggap ko. Samantala, ang mundo ng aking ama ay gumuho. Ang investigasyon ng CPS ay naglagay sa buong sambahayan ng walls sa ilalim ng magnifying glass. Si Raymond ay tinanong ng maraming beses, bawat sesyon ay nagiiwan sa kanya ng mas pagod at mas nalilito. Paano siya nakaligtaan ng napakarami? Paano siya naging kasing bulag nito? Si Jocelyn ay nagsimulang matulog sa guest room. Ang mga pag-uusap sa pagitan nila ay naging maikli, tensyonado, puno ng mga akusasyon na walang gustong sabihin ng malakas. At si Elena ay galit. Hindi nagsisisi at hindi kailanman nagsisisi, lamang nagagalit na ang plano niya ay bumagsak. Siya ay nagkasala sa lahat maliban sa kanyang sarili. Ang investigador ng CPS ay may kinikilingan. Ang footage ng bangko ay nakalilito. Ang mga tala ng reseta ni Trent ay isang pagkakaintindihan. Ang gintong bata na corona ay nadudulas at hindi niya ito matanggap. Si Leonard Vance ay gumugol ng ilang buwan sa pagbuo ng isang airtight case. Mga record ng bangko, footage ng surveillance, dokumento ng botika, mga resibo ng pagbili ng telepono. Nakakalap siya ng mga pahayag ng saksi mula kay Gloria Hensley, mula sa mga guru ko, mula sa mga kapitbahay na napansin ang kotse ni Elena na pumapasok at lumalabas sa mga hindi karaniwang oras. Kahit ilang dating kaibigan ni Elena ang lumutang, lumalabas na marami siyang nasirang tulay sa mga taon.
at masaya ang mga tao na ibahagi ang mga kwento tungkol sa kanyang mga kasinungalingan, manipulasyon at kaswal na kalupitan. Ang petsa ng paglilitis ay naitakda para sa Marso 2012. Ngunit isang buwan bago ang pagdinig, may nangyari na hindi inaasahan. Si Trent Barlow ay naaresto sa Nevada. Kinuha siya ng mga federal marshal dahil sa pagpapatakbo ng parehong investment scam sa 3 magkakaibang estado. Mahigit 22,000. Ayurursing ang nanakaw mula sa mga biktima na nagtiwala sa kanya sa kanilang mga ipon. Siya ay nahaharap sa malubhang federal charges, marahil 50 na taon sa bilangguan. Ang kanyang abogado ay tumawag kinabukasan. Si Trent ay handa ng makipagtulungan, handang gumawa ng deal, handang sabihin ang katotohanan tungkol sa lahat, kabilang ang kanyang kasintahan na si Elena at ang kanyang ginawa sa kanyang bunsong kapatid. Ang mga pader ay sumisikip at walang lugar si Elena na tatakbuhan. Si Trent Barlow ay maraming bagay. Isang con artist, isang sinungaling, isang lalaking nagtayo ng buong buhay niya sa tiwala at pera ng iba. Ngunit hindi siya loyal. Sa sandaling nag-alok ang mga federal prosecutor sa kanya ng pinalambot na sentensya kapalit ng kooperasyon. Kumanta siya na parang kanari na may record deal. Ang kanyang nakasulat na pahayag ay 12 pahina ang haba. Kinumpirma niya ang lahat. Ang plano na gawan ako ng pekeng kaso ay ideya ni Elena mula pa noong simula. Siya ay nagnanakaw mula sa aking ama sa loob ng halos 2 taon. Nagpapasa ng pera kay Trent para sa kanyang mga investment. Nang mapagtanto niya na ang kanyang pagnanakaw ay mas mahirap itago, nagpasya siyang kailangan niya ng scapegoat. Ang scapegoat na iyon ay ako. Akala ni Elena ay siya ang perpektong target. Ang problemadong bunsong kapatid, ang hindi kailanman nagkasya, ang hindi pinaniniwalaan ng kahit sino. Sinabi niya kay Trent na ang pagpapasok sa akin sa institusyon ay lulutas ng 2 problema ng sabay-sabay. Magkakaroon siya ng sisihin sa nawawalang pera at makakakuha siya ng access sa aking trust fund bilang kanyang guardian. 2,500. 000. Iyon ang plano niyang nakawin mula sa akin habang ako ay nakaupo sa isang pasilidad, pinapainom ng droga at pinapawalang saysay at ganap na nag-iisa. Isinulat ni Trent ang lahat. Ang mga plano, ang mga bote ng gamot na ibinigay niya, ang burner phone na binili ni Elena, ang umaga na itinanim niya ang ebidensya sa aking silid. Nagsama pa siya ng mga text message sa pagitan nila sa mga araw bago ang Oktubre 14. Mga mensahe na nagpapatunay na hindi ito impulsive. Ito ay calculated, premeditated, malamig. Ang huling linya niya ay nanatili sa akin. Sabi ni Elena, ang kanyang kapatid ay isang nobody na hindi lalaban. Nagkamali siya. Marso 2012, Family Court. Nakatira ako kasama si Lola Dorothy sa loob ng 50 buwan. Nagdagdag ako ng timbang, ang mabuting uri. Ang uri na dulot ng regular na pagkain at tunay na pagtulog. Nakamit ko ang honor roll sa aking bagong paaralan. Nagsimula akong maalala kung ano ang pakiramdam na maging isang normal na teenager. Ngunit sa pagpasok sa courtroom na yon, naramdaman kong muli akong 15 taong gulang, takot at maliit, at nagtataka kung maniniwala ba ang sino man sa akin. Hinawakan ni Lola Dorothy ang aking kamay. Tumango si Leonard Vance na nagpapasigla at naroon din si Gloria Hensley, nakaupo sa gallery, suot ang parehong salamin sa pagbasa at ang parehong matapang na ekspresyon noong gabing nahanap niya ako. Ang pagdinig ay dapat tungkol sa guardianship, simpleng bagay, paggawa ng permanenteng pansamantalang pag-aalaga ni Dorothy, pagtataguyod ng mga obligasyon sa suporta, mga ganong bagay. Ngunit ito ay naging isang bagay na mas malaki. Nakialam ang distrito attorney. Sa pag-amin ni Trent at sa bundok ng ebidensya na tinipon ni Maria Santos, hindi na ito isang bagay ng family court lamang. May mga criminal charges na nakalatag. Si Elena ay nakaupo sa kabilang panig ng courtroom kasama ang isang public defender na nakilala niya isang oras bago. Mukha siyang mas maliit kaysa sa aking naalala, mas maputla. Ang kumpiyansa, gintong bata na kumukontrol sa aming tahanan sa loob ng isang dekada ngayon,
ay mukhang eksakto kung ano siya, isang takot na babae na ang mga kasinungalingan ay sa wakas ay naabutan siya. Ang aking ama ay nakaupo mag-isa sa gallery. Si Jocelyn ay tumangging dumating. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng pekubuan. Ang ebidensya ay ipinakita ng sistematiko, profesional, nakakapinsala. ATM footage na nagpapakita kay Elena na gumagawa ng withdrawal ng 2:47 ng hapon. Ang aking mga record ng attendance sa paaralan na nagpapatunay na ako ay nasa chemistry class sa eksaktong oras na iyon. Mga talaan ng botika na nagpapakita ng maginhawang pagkaantala sa report ng pagnanakaw ni Trent. Security footage mula sa convenience store na nagpapakita kay Elena na bumibili ng burner phone. 2 taon ng mga peking tseke na nagkakahalaga ng 1,000. 000. At ang pag-amin ni Trent. Nabasa sa talaan salita bawat salita. Nang dumating ang pagkakataon ni Elena na tumayo sa witness stand, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kwento. Sinubukan niyang magmukhang nalilito at inosente at lubos na nag-aalala tungkol sa kanyang problemadong kapatid. Hindi ito tinanggap ng prosecutor. Miss Walls, sabi niya, ipinapakita ang larawan sa ATM. Ito ba ay ikaw sa First National Bank noong Oktubre 14 ng 2:47 ng hapon? Lumunok si Elena. Tiningnan niya ang imahe ng kanyang sarili, malinaw na malinaw. Ako ay kumukuha ng pera para sa pamimili, katahimikan, at ang lokasyon ng ATM na ito. Ito ay 12 milya mula sa paaralan ng iyong kapatid. Isang paaralan kung saan ang mga record ng attendance ay nagpapakita na siya ay naroroon hanggang 3:15 ng hapon. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano niya nagawa ang withdrawal na ito habang nakaupo sa chemistry class? Dagdag na katahimikan, nag-object ang public defender ni Elena ngunit wala namang pag-oobjektan. Ang ebidensya ay ang ebidensya. Ang mga katotohanan ay hindi nagmamalasakit sa kanyang mga damdamin. Pagkatapos ay tinawag nila si Jocelyn. Ang aking stepmother ay mukhang gusto niyang nasa kahit saan pa sa mundo. Gumugol siya ng mga taon sa pananahimik, pananatiling neutral, hindi pakikialam. Ngunit ito ay isang courtroom at siya ay nasa ilalim ng panunumpa. At biglang ang pananahimik ay hindi na isang opsyon. Tinatanong siya ng prosecutor tungkol sa umaga ng Oktubre 14. May nakita ba siyang kakaiba? Ang boses ni Jocelyn ay halos hindi marinig. Si Elena ay pumasok sa kwarto ni Maria bandang 7 a.m. Sabi niya ay manghihiram siya ng hair tie. Lumabas ba siya na may hair tie? Hindi, lumabas siya na walang dala. At may napansin ka pa ba sa mga araw bago ang insidente? Napapikit si Jocelyn. Mukha siyang naghahanda para sa isang impact. 2 araw bago, narinig ko si Elena sa telepono kasama si Trent. Sabi niya, nakahanda na ang lahat. At pagkatapos ay tumawa siya. Ang courtroom ay ganap na tahimik. Nang tawagin ang aking ama upang tumistigo, halos naawa ako sa kanya. Halos. Kailangan niyang ipaliwanag kung bakit niya pinatalsik ang kanyang 50 na taong gulang na anak na babae sa Bagyo nang hindi iniimbestigahan ang mga paratang laban sa kanya. Kailangan niyang aminin na hindi niya kailanman sinuri ang mga record ng bangko. Hindi kailanman nagtanong kung bakit biglang natuklasan ni Elena ang ebidensyang ito. Hindi kailanman nagtanong ng aking panig ng kwento. Nabiyak ang kanyang boses nang sabihin niya, "Nagtiwala lang ako. Siya ang panganay ko. Palagi siyang responsable. Akala ko." Hindi niya matapos. Si Judge Patricia Morrison ay nasa bench na sa loob ng 30 taon. Nakita niya ang mga pangit na custody battle, mapait na diborsyo, pamilyang pinaghiwalay ng kasinungalingan, pera at pagmamataas. Ngunit sa tingin ko, kahit siya ay nabalisa sa kanyang narinig, ang kanyang mga salita ay tumagos sa courtroom na parang isang talim. Mr. Walls, ang pagtitiwala ay hindi isang dahilan para sa kapabayaan. Pinatalsik mo ang isang menor de edad sa mga kondisyon ng mapanganib na panahon batay sa mga hindi na-verify na akusasyon. Hindi ka gumawa ng pagtatangka na mag-imbestiga. Pinili mo ang isang anak na babae kaysa sa isa pa ng walang ebidensya, walang dahilan, walang pangunahing paghuhusga ng magulang. Iyon ay hindi pagiging magulang.
Iyon ay pagpapabaya. Umupo doon ang aking ama, ang mukha ay kulay abo habang siya ay nagpatuloy. Ang iyong panganay na anak na babae ay nakibahagi sa isang kalkulado, premeditated na plano upang sirain ang buhay ng kanyang kapatid. Nagnakaw siya sa iyo, nagsinungaling sa iyo, at minanipula ka upang lumahok sa kanyang kalupitan. At hinayaan mo siyang gawin ito dahil mas madaling paniwalaan ang anak na babae na nagpapadama sa iyo ng mabuti kaysa sa tunay na maging magulang sa anak na babae na nangangailangan mo. Ang sentensya ni Elena ay bumagsak ng husto. Fraud, theft, filing false statements to law enforcement, child endangerment. Ang kanyang public defender ay nakipag-ayos ng plea deal upang maiwasan ang isang buong paglilitis. 2 taon na suspended sentence na nangangahulugang hindi siya makukulong maliban kung siya ay lumabag sa probation, 5 taon ng supervised probation, 200 oras ng community service, buong restitution ng lahat ng nanakaw na pondo, ang 1,000, 00 mula sa aking ama, at ang 45,000 na itinanim niya para gawan ako ng kaso. Nag-issue rin ang korte ng permanenteng restraining order. Hindi pinapayagan si Elena na makipag-ugnayan sa akin ng direkta o hindi direkta sa anumang kadahilanan. Kung siya ay lumapit sa loob ng 500 feet, mga 150 mm sa akin, siya ay direktang makukulong. At narito ang bahagi na susundan siya magpakailanman. Felony conviction na permanente sa kanyang record. Wala ng trabaho sa pananalapi, walang mga posisyon na may kinalaman sa pera o tiwala. Walang pagtatrabaho sa mga bata o mahihinang matatanda. Ang gintong bata ay may scarlet letter na ngayon at hindi ito matatanggal. Nawala ang mga karapatan sa guardianship ng aking ama ng permanente. Inutusan siyang magbayad para sa aking therapy at mga gastusin sa edukasyon hanggang sa ako ay maging 21. Inutusan din siyang magtatag ng college fund mula sa pera ng restitution. Nalaman ng komunidad ang lahat. Nag-uusap ang maliliit na bayan. Sa loob ng ilang linggo, alam ng lahat kung ano ang ginawa ni Raymond Walls sa kanyang bunsong anak na babae. Huminto ang mga kaibigan sa pagtawag, lumayo ang mga kapitbahay. Ang kanyang grupo sa simbahan ay biglang nagkaroon ng mga issue sa schedule tuwing sinusubukan niyang dumalo. Nag-file ng divorce si Jocelyn 6 na linggo pagkatapos. Siya ay kasabwat sa aking pagdurusa at alam niya iyon at hindi niya ito matanggap sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang asawa. Ang hukom ay tumingin sa akin sa dulo. Miss Walls, sabi niya, nagpakita ka ng kamanghamanghang katatagan sa harap ng pambihirang kalupitan. Ang korte ay nagbibigay ng buong permanenteng custody sa iyong lola, si Dorothy Reeves. Ang iyong trust fund ay mananatiling protektado hanggang sa ikaw ay maging 18. At taus-puso akong umaasa na magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa sa iyong nakaraan. Gusto kong sabihin ang isang bagay na matalino, isang bagay na hindi malilimutan. Gusto kong sabihin, Ginoong Hukom, dapat niyo akong makita na nagpa-parallel park. Iyon ang tunay na pagsubok ng karakter, ngunit ang ilang biro ay para sa sarili lamang. At ang sandaling iyon ay masyadong malaki para sa pagpapatawa. Sa halip, sinabi ko lang, salamat. Habang kami ay lumalabas sa courthouse, sinubukan muli ng aking ama na lumapit sa akin. Mahal, simula niya. Si Lola Dorothy ay pumagitna sa amin nang hindi bumabagal. Ang kanyang boses ay yelo. Hindi mo na siya maaaring tawaging ganyan. Nawala mo ang karapatan na iyon noong itinapon mo siya sa bagyo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi ako lumingon. Ang araw ay sumisikat noong araw na iyon. Ang Oktubre sa ating bahagi ng bansa ay maaaring maging anuman. Ngunit ang hapon na iyon ay mainit at maliwanag at puno ng pangako. Mayroon akong isang lola na nagmamahal sa akin, isang abogado na lumaban para sa akin, isang caseworker at isang retiradong supervisor ng CPS na naniwala sa akin noong wala ng iba. At mayroon akong isang hinaharap sa wakas. Ngunit ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos sa korte. Ang ilang mga kwento ay may isa pang kabanata. 13 na taon ang lumipas, isang sulat ang dumating. Oktubre 2024. Ako ay 21 taong gulang na ngayon at ang aking buhay ay walang pagkakahawig sa aking inisip noong ako ay 15 taong gulang.
Naglalakad sa isang bagyo na may dala lamang na backpack sa paaralan at basang-basa na sapatos. Nakatira ako sa Maynila, magandang apartment na may tanawin ng harbor, liwanag ng umaga na dumadaloy sa mga bintana. Pinili ko talaga ang aking sarili. Ako ay isang marketing director sa isang tech company. Magandang sahod, magandang benepisyo, magagandang tao. Nagtagumpay ako mula sa isang internship at bawat promotion ay parang isang hakbang palayo sa kung sino ako dati. At engaged na ako. Ang pangalan niya ay Colin. Siya ay isang pediatric nurse na nagsasabi ng halos lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanyang puso. Nagkita kami sa isang charity event 2 taon na ang nakalilipas. Nandoon ako para sa trabaho. Nandoon siya dahil tunay siyang nagmamalasakit. Nagtapon siya ng alak sa aking damit, humingi ng paumanhin ng 10 minuto ng tuloy-tuloy, at pagkatapos ay pinatawa niya ako ng husto kaya nakalimutan ko ng mainis. Magpapakasal kami sa Tagsibol. Maganda ang buhay. Bahay ni Lola Dorothy, 7 milya ang layo. Nanay ni Mama. Ang nag-iisang tao na laging tumitingin sa akin na parang mahalaga ako. 7 milya ay tila hindi malaki kapag nagmamaneho ka. Kapag naglalakad ka sa malamig na ulan na may canvas na sapatos na walang kapote, maaari itong maging 700 milya. Nakalatag ang Highway 9 sa harapan ko. Madilim at madulas sa ulan. Mga sasakyang bumubulwak ng tubig na dumadaan ng hindi bumabagal. Ako ay isang anino lamang sa gilid ng kalsada, isang hugis na ayaw ng sinuman na masyadong tignan. Pagkatapos ng unang milya, ang aking mga damit ay basang-basa hanggang sa aking balat. Pagkatapos ng ikalawang milya, hindi ko na naramdaman ang aking mga daliri. Pagkatapos ng ikatlong milya, ang aking mga ngipin ay nagbabanggaan ng napakalakas na inisip kong mababasag sila. Ngunit nagpatuloy ako sa paglalakad. Ano pa ang magagawa ko? Bumalik at magmakaawa sa aking ama na paniwalaan ako. Nakapagdesisyon na siya. Wala na akong ibang pupuntahan maliban sa harap. Isang hakbang na nangingibabaw sa bawat pagkakataon. Ang bagay tungkol sa hypothermia ay hindi mo na pagtatanto na nangyayari ito hanggang sa halos huli na. Ang iyong katawan ay nagsisimulang tumigil sa paggana ng piraso-piraso. At ang iyong utak ay nagiging malabo at bigla na lang ang pag-upo sandali ay tila ang pinakamagandang ideya sa mundo. Sandali lang na pahinga. Kailangan ko lang huminga. Nakalakad ako ng 4 na milya bago sumuko ang aking mga binti. Mayroong mailbox sa unahan. Naalala ko ang pag-iisip na isandal ko lang saglit, huminga, tapos magpatuloy ako. 3 na lang ang milya patungong bahay ni Lola. Kaya ko pa, ngunit bumigay ang aking mga tuhod bago ako makarating doon. Ang mga graba ay mabilis na lumitaw at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. 3 oras pagkatapos, itulak ang kanyang anak sa isang bagyo. Tumunog ang telepono ng aking ama. Ang tinig sa kabilang dulo ay malamig at propesyonal. Sabi, opisyal na Daniels mula sa pulisya ng county. Nagkaroon daw ng insidente. Natagpuan daw ang kanyang anak na walang malay sa Highway 9, nahihirapan dahil sa lamig. Siya ay dinadala sa County General Hospital. At isa pa, Ginoo, na-notify na ang Child Protective Services. May caseworker na agad sa lugar. May mga tanong kami tungkol sa kung bakit ang isang 15 na taong gulang na babae ay naglalakad mag-isa sa isang mapanganib na bagyo nang walang kapote at telepono. Kailangan naming makarating ka sa ospital at dalhin ang anumang ebidensya na mayroon ka. Ang mukha ng aking ama ay naging maputla. Alam ko dahil pagkatapos ay sinabi sa akin ng mga tauhan ng ospital. Sabi nila, mukha siyang lalaking nanonood ng buong buhay niya na gumuho ng dahan-dahan. Si Elena ay nakatayo sa tabi niya nang tawagan ang telepono. At sa unang pagkakataon, ang kanyang perpektong maskara ay nahulog kahit saglit lang, ngunit sapat na iyon. Dahil ito ang nangyari sa gabing iyon. Ang nagpabago sa lahat. Ang babaeng nakakita sa akin na walang malay sa gilid ng kalsada ay hindi lang basta random na estranghero na pauwi. Ang pangalan niya ay Gloria Hensley at siya ay nagtrabaho ng 35 na taon para sa Child Protective Services. Nakita niya ang bawat uri ng pang-aabuso, bawat uri ng kapabayaan,
bawat uri ng kasinungalingan na sinasabi ng mga magulang tungkol sa kanilang mga anak. Alam niya mismo kung ano ang kanyang nakikita nang makakita siya ng isang teenager na babae sa ulan na walang kapote at telepono at walang naghahanap sa kanya. At hindi niya ito papayagan na makalusot. Akala ng aking ama ay nakakaalis siya ng problema sa gabing iyon. Akala niya ay nililinis niya ang bahay, pinuputol ang masamang mansanas, pinoprotektahan ang kanyang pamilya mula sa isang may sakit na anak na hindi karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ngunit ang ginawa niya talaga ay nagsimula ng isang fuse. At hindi niya alam kung ano ang sasabog. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung saan kayo nanonood at anong oras na diyan. Nakikita ko lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon, upang maunawaan ang nangyari sa gabing iyon, upang tunay na maunawaan kung bakit ginawa ni ate ang ginawa niya, kailangan ko kayong dalhin pabalik sa kung kailan nagsimulang gumuho ang lahat. Namatay ang aking ina, si Patricia, noong 2006. Cancer. Ako ay 10 taong gulang. Si Elena ay 14. Isang araw, mayroon kaming ina na gumagawa ng pancakes tuwing linggo ng umaga at nagtatali ng buhok ko para sa mga litrato sa paaralan. Sa susunod na araw, nakatayo kami sa tabi ng kama ng ospital, nanonood ng mga makina na bumibilis ng mas mabagal hanggang sa tuluyan ng huminto. Hindi ito nalampasan ng aking ama. Iyon ay isang malaking understatement. Siya ay halos gumuho sa kanyang sarili na parang namamatay na bituin. Pumupunta sa trabaho, umuuwi, nakaupo sa kanyang recliner, nakatingin sa wala. Maaaring masunog ang bahay sa paligid niya. At hindi ko sigurado kung mapapansin niya iyon. Kaya si Elena ang umako. Sa edad na 14, siya ang nagluluto ng hapunan at pumipirma ng mga permiso at sinisigurado niyang makakarating ako sa paaralan sa oras. Siya ang naging responsable, ang nagtataglay ng mature, ang anak na maasahan ng aking ama. At patuloy niya itong pinupuri. Ano ang gagawin ko kung wala ka, Elena? Napakalaki mo na, Elena. Ikaw ang pandikit na nagbubuklod sa pamilyang ito, Elena. Hindi ko sa tingin na tinanong niya kailanman kung paano niya nalampasan ang pagkamatay ng aming ina. Inaasahan lang niyang ayusin niya ang lahat ng iba pa. May 2 blind spot ang aking ama sa buhay. Ang kanyang panganay na anak na babae at ang kanyang minamahal na recliner. Parehong pagod, nasisira sa mga seams at desperadong kailangan palitan, ngunit hindi niya ito makita. Mga lalaki sa kanilang mga recliner. Sumusumpa ako, ang hindi nakikita ng kahit sino, ang ganap na tinatanggihan ng aking ama na makita ay ang nangyayari kapag hindi siya nakatingin. Si Elena ay hindi lang basta umako. Gumagawa siya ng kaharian, at sa kanyang kaharian, ako ang magsasaka na kailangang manatili sa kanyang lugar. Nagsimula ito sa maliit. Mga takdang aralin na misteryosong nawala sa gabi bago ito dapat ipasa. Mga permiso para sa mga field trip na kahit papaano ay hindi kailanman nakarating sa mga guru ko. Ang paborito kong damit ay lumiit sa paglalaba. Tapos isa pa. Oops, aksidente siguro. Mga imbitasyon sa party ng kaarawan na ipinadala ko na hindi natanggap ng mga kaibigan ko. Mga mensahe mula sa mga kaklase na nawala. Isang reputasyon na binubuo ng brick by brick nang hindi ko man lang nalalaman. Pupunta siya sa mga guru ko na may malungkot na ekspresyon at sasabihin sa kanila na nahihirapan ako pagkatapos ng pagkamatay ng aming ina, na nagpapakita ako ng masamang pag-uugali sa bahay, na dapat silang maging pasensyoso sa akin dahil sa hirap na dinaranas ko. Talagang totoo, hindi ka panipaniwalang maganda ang buhay. Pagkatapos ay dumating ang sulat. Dumating ito sa address ng aking lola. Nakatira pa rin si Dorothy sa parehong bahay, matalas pa rin sa edad na 80, sinusunod pa rin ang kanyang 3 patakaran. Almusal ng alas 8, homework bago TV, walang nonsense bago ang kape. Ang ilang mga bagay ay hindi nagbabago. Tinawagan niya ako, sinabing may dumating na kailangan kong makita. Ang kanyang boses ay maingat, neutral, ang paraan ng kanyang pagsasalita kapag sinusubukan niyang hindi maimpluwensyahan ang aking mga desisyon. Nagmaneho ako doon noong weekend.
Ang sobre ay plain white, cheap paper na may shaky handwriting. Halos hindi ko makilala. Ang return address ay Maple Grove Care Center, isang nursing home, mga 1 oras mula sa kung saan ako lumaki. Binuksan ko ito sa mesa ng kusina ni Dorothy na may malamig na kape sa aking mga kamay. Mahal na Maria, ito ay nagsimula. Alam kong hindi ako karapat-dapat na humingi ng anuman sa iyo. Alam kong mayroon kang lahat ng dahilan para itapon ang sulat na ito nang hindi binabasa. Ngunit humihingi pa rin ako dahil wala na akong gaanong oras at kailangan kong sabihin ito bago ako umalis. Nasa Maple Grove na ako ngayon. Nagkaroon ako ng stroke 2 taon na ang nakalipas. Kaliwang bahagi ay hindi na gumagana ng maayos. Si Jocelyn ay matagal nang nawala. Dinala ang kalahati ng lahat at lumipat sa Florida kasama ang isang accountant na nakilala niya online. Ang bahay ay nabenta na. Walang natira sa buhay na akala ko ay mayroon ako. Nakilala ako ni Elena noong nakaraang linggo. Hindi ko siya pinapasok sa kwarto. Hindi ko siya kayang tignan. Hindi ko marinig ang kanyang boses nang hindi naaalala ang ginawa ko dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Ikaw ang tanging gusto kong makita, ang tanging kailangan kong humingi ng paumanhin. Ako ang iyong ama at nabigo kita sa pinakamasamang paraan na maaaring mabigo ang isang magulang sa isang bata. Naniwala ako sa mga kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pinili ko ang kaginhawahan kaysa sa katarungan. Tinapon kita na parang wala kang halaga. Alam kong wala kang utang sa akin. Ngunit kung mahahanap mo ang iyong puso, kahit isang beses lang, gusto kong sabihin sa iyo na humihingi ako ng paumanhin sa personal bago pa mahuli ang lahat. Ang iyong ama, si Raymond. Nakaupo ako doon sa loob ng mahabang panahon. Lumamig ang kape. Nagbago ang liwanag ng hapon sa mesa. Walang sinabi si Dorothy. Naghintay lang siya. Tulad ng dati, hinahayaan akong hanapin ang aking sariling paraan. 13 taon ng katahimikan, 13 taon ng pagbuo ng buhay na wala siya. May utang ba ako sa kanya? Hindi. Ngunit naisip ko ang aking ina. Naisip ko ang uri ng tao na pinalaki niya ako bago siya mamatay. Naisip ko ang tungkol sa pagputol ng mga siklo sa halip na ipagpatuloy ang mga ito. Nagpasya akong pumunta. Hindi para sa kanya, para sa akin. Ang nursing home ay eksakto tulad ng inaasahan mo. Fluorescent lights, industrial floors, ang amoy ng disinfectant na sinusubukang takpan ang amoy ng mga pagtatapos. Ang silid ng aking ama ay maliit. Isang kama, isang bintana, isang telebisyon na nakakabit sa dingding na nagpapatugtog ng isang bagay na walang nanunood. Mukha siyang mas matanda ng 20 taon kaysa sa kanyang aktwal na edad, 73. Ngunit maaari siyang dumaan bilang 90. Nawala sa kanya ang isang mahalagang bagay dahil sa stroke. Iniwan siyang nakabaluktot, kulay abo, at maliit sa paraang hindi ko kailanman nakita. Umiyak siya noong pumasok ako. Hindi siya makapagsalita sa unang ilang minuto. Nakaupo lang doon na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha habang ako ay nakatayo sa tabi ng pinto. Nagtataka kung nagkamali ako. Sa kalaunan, nahanap niya ang kanyang tinig. Humingi siya ng tawad ng paulit-ulit, nagkakamali sa mga salita, paulit-ulit dahil ang stroke ay kumuha rin ng bahagi ng kanyang wika. Sinabi niya na siya ay bulag, tanga, malupit. Sinabi niya na ang pagkawala sa akin ang pinakamasamang bagay na nagawa niya. Sinabi niya na iniisip niya ang gabing Oktubre na iyon araw-araw. Bawat gabi, sa tuwing umuulan, hinayaan ko siyang tapusin. Hindi ko siya pinutol, hindi ko rin siya inalo. Pagkatapos ay sinabi ko ang naparito ako upang sabihin, pinapatawad kita. Ang mukha niya ay nagmukhang nabasag dahil sa ginhawa. Ngunit gusto kong maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Kumuha ako ng isang upuan malapit sa kanyang kama at umupo. Siguraduhing nakatingin siya sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko. Nangangahulugan ito na pinipili kong hindi dalhin ang galit na ito. Mabigat ito at pabigat na sa akin at tapos na akong hayaan kang kumukuha ng espasyo sa aking puso. Tinulak mo ako sa bagyo dahil naniniwala ka sa kasinungalingan. Hindi mo ito pinaniwalaan dahil nakumbinsi ang ebidensya.
Pinaniwalaan mo ito dahil mas madali. Dahil pinaramdam ni Elena sa iyo na maganda ka tungkol sa iyong sarili. At ipinaalala mo sa akin ang lahat ng nawala mo noong namatay si Mama. Pinili mo ang komportableng kasinungalingan kaysa sa iyong sariling anak na babae. Bumuo ako ng buong buhay ko na wala ka. Pinag-aral ko ang sarili ko sa kolehiyo. Bumuo ako ng karera. Magpapakasal ako sa isang lalaki na hindi kailanman magpapalayas sa akin kahit sa kaunting patak ng ulan, lalo na sa isang bagyo. Masaya ako, ngunit kailangan mong mamuhay kasama ang ginawa mo. Iyon ay hindi na aking pasanin. Ito ay sa iyo. Tumango siya, luha pa rin ang dumadaloy. Sa tingin ko wala na siyang salita. Alam ko, sa wakas ay nagawa niyang sabihin. Alam ko, kailangan mo lang malaman na ako ay humihingi ng paumanhin. Kailangan kong makita ka minsan pa. Tumagal ako ng isa pang 20 minuto. Hindi kami gaanong nag-usap. Ano pa ang masasabi? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking trabaho, ang aking apartment, si Colin, mga bagay na pang-ibabaw, mga bagay na ligtas. Nakikinig siya na parang ito ang pinakamahalagang usapan sa kanyang buhay. Nang tumayo ako para umalis, inabot niya ang kanyang mabuting kamay, hindi kumukuha, basta umaabot. Hinayaan ko siyang hawakan ang aking mga daliri sandali, pagkatapos ay lumabas ako. Sa hallway, huminto ako sa isang nurse. Anak kanya, di ba? Ang mas bata? Tumango ako. Sumilip siya pabalik sa kanyang silid, tapos sa akin. Dumating ang kapatid mo noong nakaraang linggo.